Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan. Sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahalagang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng government assistance sa mga magsasaka, mangingisda at pamilya na apektado ng El Nino sa isang seremonya sa Datu Abdullah Sangki o DAS Sports Complex sa Maguindanao del Sur ngayong Huwebes, Mayo 23. Namahagi ang Office of the President o OP ng 10,000 piso sa mga piling magsasaka at mangingisda mula sa 3 lalawigan na nasa ilalim ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Nagbigay naman ang OP ng 30 milyong piso sa mga pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Lanao del Sur. Narito ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naturang kaganapan. Andito rin po, kasama po rin natin ang mga iba't ibang kalihim ng mga departamento na nagdadala ng tulong at para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon na nasa gitna tayo ng tagtuyot dahil nga sa El Nino. So nandito po sa ating kasama po natin is the DA Secretary, Department of Agriculture Secretary, Secretary Kiko Laurel. Kasama din po natin dahil lahat po ito hindi natin magagawa kung walang magandang ugnayan ang national government at saka local government at saka iba't ibang ahensya. Kaya po nandito ang DILG Secretary, Secretary Ben-Hur Abalos. At siyang laging, lalo ngayon na marami tayong hindi madalas tayo magkaproblema, madalas tayong nagkakaroon ng bagyo. Meron tayong problema ngayon tungkol sa tagtuyot. Ito po ang inaasahan natin at tinatakbuhan natin ang Department of Social Welfare Development. Andito po ang kalihim Secretary Rex Gatchalian. Kakarating lang po, galing magkasama po kami sa Tawi-Tawi. At doon kami nanggaling, nandyan na po ang ating TESDA Secretary Teng Mugandadato, ang Maguindanao del Sur Lone District Representative Dati Mohamed Paglas, Sultan Kudarat, 1st District Representative by Princess Ran Sakaluran, and of course, ang ating Maguindanao del Norte Provincial Governor Abdul Rauf Makakua, Lanao del Sur Provincial Governor Governor Mamintal Adjong, at ang Provincial Governor ng Sultan Kudarat, ang ating karatig probinsya ngayon,
Sultan Kudarat Provincial Governor Datu Pax Ali Magunda Datu, ang Municipal Mayor ng Datu Abdullah Sangki Suharto Alwali Magunda Datu, and to all lahat po ng ating napakilala, yung ating mga ibang opisyal, mga mayor na nandito ngayong araw. Assalamualaikum. Bagamat napunta ako dito ngayon dahil sa kinakaharap natin na matinding tag-init, nag-uumapaw naman po ng aking kasiyahan na makasama ang ating mga kababayan dito sa Maguindanao del Sur. Tunay po, napakaganda ng inyong lugar. Kung kaya naman, hindi po natin hahayaang masira ito ng dinadanas natin na tagtuyot ngayon. Narito po kami upang personal na makita ang naging epekto ng matinding init na dala ng El Nino sa ating mga magsasaka at mangingisda. At upang madinig ang inyong mga hinain at mungkahi kung paano natin malalagpasan ang pagsubok na ito. Alam ko po na matindi ang pinsalang dulot ng kalamidad na ito. Kung kaya naman na pagpasyahan ng pamahalang panlalawigan na magdeklara ng state of calamity. At bilang Pangulo, tinitiyak ko na ang pamahalaan ay hindi titigil sa pagkilos upang pagaanin ang bigat ng epekto ng El Nino sa inyong pamumuhay. Gaya ng nasabi ko kanina, narito po kami upang makipagtulungan sa inyong lokal at napamahalaan at magbigay ng agarang tulong sa mga apektadong magsasaka, mangingisda at ang mga pamilya na nasa lanta. Mamaya po ay mamamahagi po tayo ng tig 10,000 piso sa tig 10 benepisyaryo mula sa iyong lalawigan, mula sa Maguindanao del Norte at mula sa Lanao del Sur. Sa pamamagitan ng inyong pamahala na lokal, ipapamahagi natin ang tulong para sa ating mga benepisyaryo. Mga magsasaka at mangingisda po ang karamihan sa ating mga tutulungan upang makatawid sa kasalukuyang hirap na dulot nitong El Nino. 10,000 benepisyaryo rin ang makakatanggap ng tig 10,000 piso sa pangunguna ng DSWD. Patuloy din po naming sinusubaybayan ang sitwasyon dito upang maging mas epektibo ang mga hakbang na aming gagawin sa pagtuon sa inyong mga kailangan. Nitong Abril lang, binuksan na rin natin ang Malitubog Maridagaw Irrigation Project o MMIP Stage 2 na naglalayong magbibigay ng patubig sa libo-libong hektarya na lupain sa Cotabato at sa Maguindanao. Ngayon, papalapit na tayo sa buwan ng Hunyo. Inaasahan natin na huhupa na ang matinding init, ngunit mapapalitan naman ito ng matinding pag-ulan. Kaya naman, inaatasan ko ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno na ipagpatuloy ang pakikipag-ugnayan lalong-lalo na sa mga LGU bilang paghanda para sa darating naman na La Nina. Ito ay upang maibsan ang epekto ng matinding pagbaha na alam naman nating taon-taon na nararanasan ng mga komunidad dito sa Maguindanao del Sur. Kaugnay dito, kasalukuyan ng binabalangkas ng ating DPWH ang isang plano upang magawa ang Ambal-Simoy Flood Control Project sa Cotabato. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DPWH sa ADB o yung Asian Development Bank at ilang pang ahensya ng pamahalaan upang masakatuparan ang isang flood risk management project dito sa Ala River Basin. Bukod dito, marami ring mahalagang proyekto ang kasalukuyang ginagawa ng ating pamahalaan. Kabilang dito, ang pagsasaayos at pagpapaganda ng mga provincial access road sa Datu Saudi Ampatuan, Datu Hofer Ampatuan at Raja Buayan na magpapabilis sa transportasyon at magpapalakas ng lokal na komersyo dito sa Maguindanao del Sur.
bukod sa mga proyekto na nasyonal ng pamahalaan, nais ko rin kilalanin ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng probinsya ng Maguindanao upang gawing mas maunlad ang inyong lugar. Patuloy din ang pagsisikap ng pamahalaan panlalawigan upang maparami ang ani sa agrikultura at mapabuti ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Mga kababayan, sa kabila ng mga programang ito, hindi natin kinakalimutan ang mga hamon sa seguridad na patuloy na iniinda dito sa Maguindanao del Sur. Ang kasaysayan ng kaguluhan ay nag-iwan ng marka sa magandang lupaing ito na patuloy na nakakaapekto sa inyong pang-araw-araw na kabuhayan. Ngunit, alam kong malalagpasan natin ito. Tinitiyak ko sa inyo na ang kaligtasan ng ating mga mamamayan ay nananatiling prioridad ng aking administrasyon. Sa patuloy natin pagtugon sa mga ugat ng hidwaan, makakamit natin ang tunay na kapayapaan at pagkakaunawaan sa ating mga komunidad. Kung kaya, hinihimok ko ang lahat na patuloy na magkaisa at samantalahin ang pagkakataong ito upang makipagtulungan sa ating gobyerno. Inaatasan ko rin lahat ng ahensya ng gobyerno, kabilang ang lokal na pamahalaan na tiyakin na makakarating sa ating mga kababayan ang iba't ibang ayuda at serbisyo mula sa pamahalaan. Kabilang dito ang tulong pinansyal, suportang teknikal at iba pang mahahalabang programa ng gobyerno. Layunin natin magbigay ng mabilis at komprehensibong tulong upang mabilis na makaahon sa mga pagsubok at hindi na muli masasadlak sa kaguluhan ang lugar na ito. Marami pang hamon ang ating susuungin. Ngunit sa ating pagtutulungan, malasakit at pagsisikap, kakayanin natin ang lahat na ito. Sa ating pagkakaisa, makakamit natin ang mas magandang kinabukasan para sa Maguindanao del Sur, sa buong rehiyon ng BARM at sa ating inaantay na bagong Pilipinas. Kaya naman po, kami naman ay kung nagbibigay ang ating DSWD ng ayuda, kung nagbibigay ang ating DOLE ng tupad, ay nakita po namin na baka kailangan din sigurong dagdagan. So, kaya't ang nangyari dito ay may dagdag nga kaming tulong na dala. Ito naman ay para sa bawat probinsya at ito ay galing sa Office of the President para mas madagdagan ang tulong na ibibigay natin sa inyo. Pagpatuloy po natin ang ating naging ugnayan. Simula lang po ito. Ako'y naman pumunta rito upang makita talaga kung ano ang kalagayan dito sa lugar ninyo upang malaman kung ano ang mga dapat namin gawin. Ngunit, hindi po kaya ng isang ahensya ng pamahalaan. Hindi po kaya ng national government lamang. Hindi po kaya ng local government lamang. Kaya naman po ay pinagsama-sama natin ang puwersa ng lahat ng ating mga kasamahan upang makamtan natin ang ating hinahanap ng isang magandang kinabukasan. Kailangan din natin na magkaisa. Hindi lamang ang mga opisyal, kung hindi lahat po ng mamamayang Pilipino. Magkaisa tayo, magtulungan tayo, at lahat ng pagsubok na ating hinaharap, madadaanan din natin at darating din ang bagong Pilipinas. Maraming salamat sa inyong lahat. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, hindi pa nakikita ng Department of Health o DOH ang pangailangan ng border control at mandatory na pagsusuot ng face mask sa gitna ng napapaulat na kaso ng COVID-19 sa Singapore. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, ang sinasabing third COVID-19 variant na nakita sa Singapore ay respiratory tract infection
kung saan ubo at sipon ang nararanasan ng mga tinamaan nito. Sabi ni Herbosa, sariling pag-iingat ang kailangan dito at pagsasagawa ng minimum public health standards at manatili sa bahay kung may sakit. So, I'm not thinking border control, mandatory mask. I'm not thinking that. But I'm advising every Filipino, since that's happening, that can come here, yung minimum public health standards. Si Health Secretary Teodoro Herbosa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, tinatrabaho ng Administrasyong Marcos ang pagbibigay ng karagdagang healthcare subsidy, housing, and education programs sa mga Pinoy nurse na nasa bansa. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, nakikipagtulungan na sila sa Department of Budget and Management o DBM para sa pagpopondo sa mga health insurance ng mga nurse. Kinausap na rin niya ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD sa pagbibigay ng pabahay sa mga Pinoy nurse. Bukod pa rito, pinag-aaralan din nila ang education benefit kung saan makakapag-masters na sila o makakakuha ng scholarship at iba pa. Not all people live because of money. That's what I realized. Because yung iba nag-nurse talaga kasi gusto nila mag-nurse at mag-alaga ng tao. Si Health Secretary Teodoro Herbosa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, tumaas ang bilang ng mga paaralan sa bansa sa mga gustong maging medical professionals kumpara sa nakaraang administrasyon. Iniulat ni Health Secretary Teodoro Herbosa na 20 state universities and colleges o SUCs na ang nakakapagpatapos ng mga medical students. Aniya, napakalaking pag-unlad ito mula sa dating 8 paaralan lang na nagbibigay ng medical courses. May mga good news in the meeting. We had Ched described that under this administration, there are now 20 state universities and colleges that are graduating medical students. Si Health Secretary Teodoro Herbosa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, umaabot sa 55 ang naitatala na bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV kada araw sa Pilipinas. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na nasa 59,000 Pilipino ang namumuhay na may HIV. Tinatamaan na rin umano nito kahit mga batang may edad 15. Gayunpaman ay sinabi ni Herbosa na mababa pa rin ito para sa bansang may 110 milyon na populasyon. Siniguro ng Department of Health o DOH ang pagpapalawak ng HIV testing sa mga Pilipino na posibleng may HIV. Makikipagtulungan din ito sa Department of Education o DepEd para sa edukasyon ng mga bata laban sa sakit. Kinokonsidera na rin ng ahensya ang programa na magpapahintulot sa mga doktor o guardian na magbigay ng antiretroviral treatment sa mga batang pasyente. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Health o DOH inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtatag ng health facilities sa 5 island
tourist destinations dito sa bansa. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang DOH na magtatag ng health facilities sa may 5 kilalang island tourist destination na puntahan ng mga turista. Ito ay ang Coron, El Nido, Siargao, Panglao at Boracay. Sa Malacanang briefing, sinabi ni DOH Secretary Ted Herbosa na itinuturing na gida ang mga nasabing lugar o geographically isolated and disadvantaged areas. Bago niya na diskubre ng mga turista ang nasabing lugar ay sadyang walang health care kaya't kapag may nangangailangan ng atensyong medikal ay kailangan bumiyahe pa ng malayo para mabigyan ng karampatang lunas. Kaugnay nito ay nakikipag-ugnayan na ni Herbosa sila. Ukol dito kay Department of Tourism Secretary Maria Cristina Frasco. Pakinggan natin si DOH Secretary Ted Herbosa. Gida areas yung mga island natin eh. They're really in remote areas actually. So pag may tourist na nagkasakit or na-injure, you can actually see na malayo sila doon sa health center. So we try to remedy that with Secretary Frasco. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, National Human Resources Master Plan 2020 to 2040 inilatag na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan. Inilatag kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sectoral briefing ang National Human Resources Master Plan 2020-2040 na layong paigtingin ng healthcare system sa bansa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DOH Secretary Ted Herbosa na pinatututukan ng Pangulo ang primary healthcare sa Pilipinas. Natalakay-an niya sa pulong ang paglalaan ng pondo ng pamahalaan para sa mga specialty hospital lalo't karamihan sa mga sakit na ikinamamatay ng mga Pilipino, maaari naman sanang maiwasan kung mayroong mabuting primary care services sa local level. Sinabi ng kalihim na kabilang rin dito ang pagbababa ng mobile clinic sa mga komunidad at ang development ng bagong urgent care and ambulatory services centers sa bansa. We have actually 10 operational all over the Luzon, Visayas, and Mindanao. And we expect to open another 8 in the next few months. We are targeting as much as 28 for this administration, but I think we will exceed that because now I have 79 proposals from different regional offices. Attached to this is really a launch of mobile clinics. The DOH is procuring mobile clinics that will be used as a partner to go to the remote area. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pilipinas, kinilala muli ng International Maritime Organization o IMO bilang pangunahing provider ng world-class Filipino seafarers. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dayan Lear. Kinumpirma ng Maritime Industry Authority o Marina na muling kinilala ang Pilipinas dahil sa mataas na pamantayan ng pagsasanay at sertipikasyon ng mga marino. Ang pagsasamang ito sa whitelist ng International Maritime Organization o IMO ay nangangahulugang ang mga Pilipinong marino ay nakakatugon sa mga mahigpit na international na pamantayan ng Standards of Training, Certification, and Watchkeeping Convention. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, layo ng pamahalaan na maging maritime capital of the world ang Pilipinas sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay ng dekalidad na marino sa industriya. Sinisikap ng Department of Transportation na tugunan ng mga hamon na kinakaharap ng maritime industry upang makamit ang reputasyong ito. Ang kumpirmasyon ng IMO Maritime Safety Committee ay patunay ng buong pagsunod ng Pilipinas sa STCW Convention. Ito si Dayan Lear para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Party List Solon kinuwestiyon
ang di umano'y kawalang aksyon ng Duterte administration para itama ang status quo sa Panatag Shoal. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Ikinugulat ni One Rider Portles, Representative Reg Gutierrez na walang ginawang aksyon ang Duterte administration para itama ang sinasabing status quo sa Panatag Shoal sa naging pagdinig ng Kamara ukol sa umunoy gentleman's agreement na pinasok ni dating Pangulo Rodrigo Duterte at China. Sinabi ng dating miyembro ng gabinete ng nakaraang administrasyon na walang anumang kasunduan sa pagitan ng dating presidente at presidente ng China. Ani dating Executive Secretary Salvador Medialdea, ang kasunduan na kanilang alam ay sa pagitan ni dating Defense Secretary Walter Quezmin noong 2013 kung saan nangako umano ito na hindi kukumpunihin ang BRP Sierra Madre. Ngunit nang tanungin ni Gutierrez kung ano ang ginawa nila matapos malaman na mayroong ganitong kasunduan, inamin ni Medialdea na hinayaan na lang nila ito. Natanong rin ng Special Committee on the West Philippine Sea Chair Neptali Gonzales II kung bakit hindi iginiit ng nakaraang administrasyon ang naipanalong arbitral ruling. Kung mayroon man anyang kasunduan noong 2013 ay dapat ipinawalang bisa na ito na manalo sa Permanent Court of Arbitration noong 2016 ang Pilipinas. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Labor and Employment sisimulang muli ang pag-aaral para sa dagdag sweldo ng mga manggagawa sa Kalakhang, Maynila. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Michael Rogas. Magsasagawa na ng mga konsultasyon ng Department of Labor and Employment para pag-aralan ang posibilidad na magdagdag ng sweldo sa mga manggagawa sa Metro Manila. Sa Huwebes, sisimulan na ng DOLE ang pampublikong konsultasyon para sa panibagong dagdag pasahod sa National Capital Region. Sabi ng DOLE, ang konsultasyon ng sektor ng mga manggagawa at employer ay gagawin sa May 23 at June 4, habang plano namang isagawa ang public hearing sa June 20. Matapos sa mga public hearing, saka magdidesisyon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa nararapat na pagbabago sa minimum wage sa NCR. Ang maagap na pagsasagawa ng konsultasyon ay salig sa atas ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong araw ng paggawa sa mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ito ay para simulan na ang napapanahong pagrepaso sa minimum wages sa mga rehiyon sa loob ng 60 araw bago maipalabas ang huling utos na dagdag sweldo. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, muling nagpaalala ang Bureau of Immigration o BI sa mga nagnanais magtrabaho sa ibang bansa na alamin ng husto kung lehitimo ang iniaalok na trabaho abroad upang hindi mabiktima ng human trafficking. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni BI Deputy Spokesperson Melvin Mabulak na marapat na mismong sa Department of Migrant Workers at sa Philippine Overseas Employment Agency silang mag-inquire upang maberipika kung totoong may recruitment na inaalok o may recruitment sa iniaalok na trabaho. Kailangang accredited aniya ang lahat ng nagre-recruit ng Pinoy workers papunta sa ibang bansa. Doon lang po tayo tumingin sa mga legal at may mga lisensya na mag-recruit sa atin kasi doon maproprotektahan yung ating mga nagtratrabaho sa ibang bansa. Abiso ni Mabulak sa mga nabiktima ng illegal recruitment na maaaring mag-message sa Facebook ng kanilang ahensya o kaya sa kanilang hotline. Ito ay upang mabigyan ng agarang aksyon ng pamahalaan. Pwede tayong tumawag sa ating hotline dito sa 0328-465-2400. Pwede din tayong mag-email sa ating xinfo@immigration.gov.ph para ma-verify po natin at matulungan din natin at sana mabawas-bawas at mawala na yung mga nabibiktima ng mga illegal recruitment na yan. Yan ang tinig ni Bureau of Immigration o BI Deputy Spokesperson Melvin Mabulak.
pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. At iyan ang mga may init na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Philippine Month of Ocean ipinagdiwang sa lungsod ng Lawag. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Naselebraran babaan iti maysa a panagtitipon dagiti mangalap ti Philippine Month of the Ocean iti Barangay Kalayab diti Syudad ti Lawag nga dan ti tema ang mahikayat na mahalin ang ating karagatan. Segun kini Mayor Michael Marcos kyon kang runaan na agagam tinasao nga selebrasyon ket iti panakariing tirik na dagiti Pilipino tapno preserbaran dagiti baybay iti pagilyan. Community engagement ken ti panakaamiris dagiti tattao tinonuneg a papel iti baybay iti ecosystem iti sangalubungan. Tapno maipakita ti kinapintas ti baybay kunanik yon anang inyuswat da ti panagtitipon dagiti mangalap ken dagiti barangay officials ano sa dinno ti background da kat iti sunset malaksi iti daytoy kat iti panakayuswat iti clean up drive information dissemination kadagiti mangalap tapno isudan ang mismo ti mang protehir ti bukod da kabaybayan nga isumat laang iti pag-alalanda iti pagbibiyag da ken adda pay dagiti eco bags ken dagiti tumblers ana ibunong tapno sa andan anaskan nga gatang-gatang kadagiti sandobags iti tiandaan ken dagiti plastic bottles nga iso iti kang runaan na napidot da manipod iti igid ti baybay mangnamnama ti opisyal nga agtultuloy a protehiran dagiti tattao ti kabaybayan tapno agtultuloy ti ipaayda nga bendisyon ken makan kadagiti residente saan laeng diti syudad no diket iti intero a probinsya. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo, World Pre-Eclampsia Day. Ginunita sa La Union, mga libreng serbisyo ipinagkaloob sa mga buntis. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Rinambakan ti lokal na gobyerno ti Bawang La Union ti World Pre-Eclampsia Day nga addaan iti tema a paigtingin ang kaalaman laban sa pre-eclampsia iti Central East Bawang La Union. Indaulwan da ito ni Mayor Martin P. Guzman III no sa dinyo inyabkas na ti panang suportar ti lokal na gobyerno kadagiti programa para iti pagsayaatan dagiti masikog. Pasa ti programa ta lecture anang ilawlawag no anya kano kasano aliklikan ti pre-eclampsia. Naijaya kadagiti masikog ti libre at check-up, apakaramana ti prenatal check-ups ken ultrasound scans, kastamutan ti libre a dental care, tapno masigurado ana salon at tingipan ken bibig dagiti masikog. Naipayan pay dagiti masikog iti vitamina tapno may panamnamang umdas ti nutrisyon para iti bukod da abagi ken iti sikog da. Nagtinulong iti panakaiganwa ti aktibidad ti Rural Health Unit ti Bawang La Union, kadwa da ti Philippine Society of Maternal Fetal Medicine, POGS Northwestern Luzon Chapter ken ti La Union Medical Society. Ti pre-eclampsia kat may sa kondisyon a mabalin a mapasaran iti panagsikog a posible nga agitonda iti nangato a presyon ti dara ken mabalin nga agresulta iti komplikasyon no saan a masigod. Manipod Agoo La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. 4 na tulay na nagkakahalagang 78 milyong piso itinurn over ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga magsasaka sa Eastern Visayas.
Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Labot lang pandistribuer yung mga titulo hintuna sobra 5,000 nga agrarian reform beneficiaries di sinirangan kabisayaan upat liwat nga tulay nga kung tawagon pang agraryong tulay para sa bagong bayanihan ng mga magsasaka nga nakantidad din 78 milyones pesos aligin turnover ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. haya pagbisita syudad han Tacloban di dan Lunes ngadlaw May 20, 2024. Iniinhin lalaki pan han San Roque Dayano Bridge han Bungtuan San Juan Southern Leyte tulay han Barangay Sigo ngan Baral Calbayog City ngan Camborol Bridge san Barangay Santa Rosa Bungtuhan Balanghiga Eastern Samar. Sumalapahan Pangulo pinaagi ni nga mga tulay sigurado nga talwas ngan mas madagmit nga madadaraan produktuhan mga parag-uma ti pakadto ha merkado. Pulong paniya ini nga mga proyekto nga ginpapatuman ng Department of Agrarian Reform inagtutuyo nga mapahitasan ang produksyon ng mga kaumhan nga magdadalan hin pag-uswag han panginabuhian mga parag-uma hatayaw nga mga lugar. Tika nga Borongan City, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod, Southern Leyte State University o SLSU at LGU. Tomas Opus lumagda ng kasulatan para sa Project Amuma. Pakinggan natin si Ruel Bugnos para sa kabuang ulat. Ang Southern Leyte State University Tomas Opus Campus may pirma ang Memorandum of Agreement uban sa local government unit sa Tomas Opus alang sa Project Amuma kon Advancing Monetary Understanding and Management ganitong Mayo 20, 2024 sa Thomas Stack Building. Ang ceremonial signing sa MOA gipasiugdahan sa presensya ni University President Dr. Jude A. Duarte, Municipal Mayor Jessica Maris Canyupano, SLSU Vice President Dr. Francis Ann R.C., SLSU Tomas Opus Campus Director Dr. Clemente Cubilla, o guban pa nga mga opisyalis sa tungahaan o sa LGU. Sa iyang mensahe, si Dr. Duarte nagpahayag nga ang mga kalihukan nagtimaan sa unang leg sa MOA signing ceremony sa 99 nga mga lungsod sa Southern Leyte alang sa Project Amuma. Iusab nga gipadangat ang dakong pasalamat ngadto sa Land Bank Countryside Development Foundation Incorporated alang sa pondo nga gihatag sa paglusad sa proyekto o gisubli ang pasalig sa universidad sa pagpatuman niining inisyatiba alang sa mga marginalized nga mga mangingisda o mga mag-uuma. Ang Project Amuma nagtumong sa pagpauswag o pagpalambo sa pinansyal o ekonomikanong literasiya sa mga mag-uuma o mangingisda sa mga unbanked nga mga lungsod sa Southern Leyte. Kini nga seremonyas nagpasabot sa pagsugod sa panagtambayayong tali sa SLSU-TO o sa LGU Tomas Opus. Balita gikan sa Southern Leyte kini si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas sa World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Mga magsasaka sa Valencia, Bukidnon binigyan ng fuel assistance mula sa Department of Agriculture o DA. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Nakadawat og fuel assistance ang 1,200 ka mga mag-uuma sa Valencia, Bukidnon. Kini ang gibutyag ni Regional Executive Director Jose Apollo Pacamalan. Tumong nini nga maubos ang production cost sa mga mag-uuma aron masiguro ang steady supply sa mga lagutmon. Ang matag mag-uuma makadawat og 3,000 pesos ug rehistrado kini sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Kinahanglan nga miyembro kini sa Farmers Cooperative o Association ang adunay farm machinery nga na-inventory ubos sa Agriculture and Biosystems Engineering Management Information System. Kini kalihukan ipahigayon usab sa mga munisipyo sa San Fernando, Dangkagan, Damolog, Don Carlos ug Kaningilan. Gikan sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat
ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Puntahan muna natin ang Zamboanga. Lungsod ng Zamboanga naghahanda na para sa inaasahang pagpasok ng La Nina. Narito si Shirley Espino para sa balita. Prepara el gobierno local da ciudad de Zamboanga por medio de la oficina del ingeniero de ciudad para la entrada de la niña. Y dalia directiva si alcalde John Dalipe con la oficina del ingeniero para conducir mga declogging y clean-up operations en preparación a tiempo de fuerte aguacero. Asegún Pag-asa Weather Bureau, ato tiyansa que ay entra el la niña na mes de junio hasta mes de agosto este año. Parte del mga aktibidad kaya conduci el mencionada opisina amo limpiada del mga drainage system na diferente mga barangay y declogging del mga rio na syudad. Desde aquí na syudad de Zamboanga si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Iligan, ayuda para sa Kapos ang Kita program ng gobyerno opisyal ng inilunsad sa Iligan City. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Opisyal nga gilusad ang bag-ong programa sa gobyerno ang ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP ni atong May 18 sa Barangay Suarez Gymnasium, Iligan City. Gipangunahan kini sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagigtambayayong sa Congressional Office of Iligan City. Gibanaba na nga kapin sa 1,000 ka mga benepisyaryo gikan sa Iligan City ang makadawat og hinabang pinansyal gikan sa maong programa. Ubos kini sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagtumong sa paghatag og hinabang sa mga Pilipino nga gikonsiderar nga mga minimum wage earner o adunay ubos nga kita, mga kabus ug kadtong anaa sa informal nga ekonomiya tungod sa pagbag-o sa kahimtang sa ekonomiya sa nasud. Sa iyang pamahayag niingon si DSWD Iligan City Satellite Office Social Welfare and Development Officer Raiza Ampaso nga ang AKAP ay parehara sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS apan dili apil sa makadawat niini ang mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ug Social Pensioners. Samtang nipaambit ni House Speaker Martin Romualdez nga niabot sa 26.7 billion pesos ang gigahin nga pundo alang sa maong programa. Kahinumduman nga dungan nga gilusad ang AKAP ni adtong May 18 sa tibuok Pilipinas. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Plano ng Land Bank of the Philippines na mag-issue ng cards na mayroong quick response o QR code upang gawing mas mabilis, madali at ligtas ang cash aid disbursement sa mga benepisyaryo ng National Government Social Amelioration Programs. Sa isang pahayag, sinabi ng Land Bank na magbibigay ang cards na may QR codes sa mga benepisyaryo ng alternatibong pamamaraan upang mas mabilis na matanggap at ma-access ng mga ito ang kanilang pera. Matitiyak din ang pagkakaroon ng QR codes ang maagap na ayuda ng mga ahensya ng gobyerno, lalo na sa panahon ng mga emergency at sa iba pang special subsidy payouts. Upang maipatupad ang payment option, lumagda ang bangko ng Memorandum of Agreement o MOA sa Traction Pay sa Land Bank Plaza. Pinirmahan ng MOA ni Land Bank President and CEO Lynette Ortiz at Traction Founder and CEO Ann
Kisha. Sa ilalim ng partnership na ito, magbibigay ang traction ng technology solutions upang gawin ang QRPH na person-to-person at person-to-merchant payments. Pupunan nito ang Land Bank Digital Banking Solutions upang serbisyuhan ang rekisitos ng mga ahensya ng gobyerno para sa walang aberyang koleksyon ng mga bayad at singil. Sa ilalim din ng bagong partnership na ito, isasama na ang mahigit 200 traction partner cooperatives sa Land Bank Kasama program na inaasahang magpapalawig at mag-aabot sa bangko sa mga nayon at liblib na lugar. Sa Land Bank Kasama program, nakikipag-ugnayan ng bangko sa mga kooperatiba, asosasyon, rural banks, local government units o LGUs, micro, small at medium enterprises o MSMEs, maging pribadong kumpanya upang makapagbigay ng banking services tulad ng cash withdrawals, cash deposits, fund transfers, bills payment at balance inquiries. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinangunahan ni Department of Trade and Industry o DTI Secretary Alfredo Pascual ang paglagda sa Implementing Rules and Regulations o IRRs ng Tatak Pinoy o Proudly Filipino Act at ng Internet Transactions Act o ITA. Ito ay mga batas na layuning baguhin ang Philippine e-commerce landscape at isulong ang produkto at serbisyong Pinoy sa pandaigdigang merkado. Sa signing ng IRR sa DTI office sa Makati City, binigyang diin ni Pascual ang kahalagahan ng mga batas na ito sa pagtutulak ng digital economy ng bansa at pagsuporta sa lokal na mga industriya. Pinirmahan bilang batas noong Disyembre 5, 2023, ipinapakita sa ITA ang pagsisikap ng pamahalaan na palakasin ang digital economy sa pamamagitan ng pagtatatag ng regulasyon upang matiyak ang data privacy, product standards, safety compliance at environmental sustainability sa digital commerce. Isa sa mga pangunahing feature ng ITA ang pagtatatag ng e-commerce bureau na dinisenyo upang gabayan ang maayos na pag-unlad ng e-commerce sa Pilipinas. Tiniyak ni Pascual ang publiko na hindi makakasagabal ang regulasyon sa paglago ng e-commerce na anyay na nanatiling pinalalakas ng pribadong sektor. Isinabatas noong Pebrero 26, 2024, nilagdaan na rin ang IRR para sa Tatak Pinoy Act. Layunin ng Tatak Pinoy Law na palawigin ang produkto at serbisyong Pinoy kasabay ng pagtataguyod ng kalidad at mataas na pamantayan sa pandaigdigang merkado. Ani Pascual, malaking hakbang ang Tatak Pinoy sa pagpapalago, pag-diversify at pagpapahusay ng produkto at serbisyong Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, pagagandahin ang ease of doing business, makahihikayat ng mas maraming sustainable investments at makalilikha ng mas maraming trabaho sa green technology. Ito ang mga magiging benepisyo ng pagpapalawig ng Electric Vehicle Incentive Program sa ilalim ng Executive Order 12 ayon kay Finance Secretary Ralph Recto. Higit sa lahat anya, ilalapit tayo nito sa pagkamit ng layuning bawasan ang greenhouse gas emissions sa 75% sa taong 2030. Inaprubahan noong May 15 ng National Economic and Development Authority Board na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawig sa tariff exemptions ng electric vehicles o EVs. Kasama na rito ang e-motorcycles, e-bicycles, nickel metal hydride accumulator batteries, e-tricycles, hybrid electric vehicles at plug-in hybrid electric vehicles jeepneys o buses. Ibababa ang taripa sa mga nabanggit na EVs sa 0% hanggang 2028. Kasama sa tariff exemptions ang EV parts at components. Maaaring mag-incentivize ito sa mga interesadong parties na mag-assemble o gumawa na lamang ng EVs sa Pilipinas. Bilang resulta, mas mapapahusay pa ang manufacturing sector at makalilikha ng kalidad na trabaho sa mga manggagawa. Ayon sa Department of Finance, hindi lamang makatutulong ang expansion na gawing mas accessible at abot kaya ang mga EVs para sa mga consumers, kung hindi, makahihikayat din ito ng mas maraming mamumuhunan na magtatatag ng kanilang operasyon dito sa Pilipinas. Kasama na rito ang operasyon sa manufacturing, research and development, at infrastructure development sa industriya ng EV. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Isang panalo na lamang ang kailangan ng San Miguel Beermen para makapasok muli sa PBA Finals. Ito ay pagkatapos ang koponan ni head coach George Gallant ay dinaanan ang Rain or Shine Elasto Painters 117-107 sa kanilang 2024 Philippine Cup Semifinals Game 3 matchup na ginanap sa Dasmariñas Arena sa Cavite. Pinangunahan ni CJ Perez ang Beermen sa nagawa nitong 23 puntos kasama pa ang 14 na rebounds at 5 assist habang nagambag naman si Marshall Lassiter ng 21 puntos. Maganda din ang ipinakitang laro ni Don Troliano kung saan nakagawa din ito ng double-double na may 20 puntos at 10 rebounds, sahog pa ang 2 assists. Ito ang ikatlong sunod-sunod na panalo ng SMB laban sa Elasto Painters at kinakailangan na lamang nila ng isang panalo para makabalik sa PBA Championship. Samantala, nanguna naman para sa Rain or Shine si Bo Belga sa nalikom nitong 19 na puntos habang nakagawa ng 14 na puntos sina Renz Nocum, Jonard Clarito at Keith Datu bawat isa. Susubukan ng tapusin ng SMB ang serye itong darating na Biyernes sa larong gaganapin sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Napagdesisyonan ni Dwight Ramos na manatili sa Japan kung saan pumirma ito ng panibagong kontrata sa Livanga, Hokkaido para sa 2024 to 2025 Japan B-League season. Ito na ang ika-4 na season ni Ramos sa liga at ikatlong taon sa Livanga kung saan una siyang sumali sa koponan noong Mayo taong 2022 pagkatapos ang isang taong paglalaro sa Toyama Grouses. Umaasa ang Livanga na maganda ang maipakita nitong laro sa darating na season pagkatapos nilang nagtapos sa ika-21 pwesto nitong katatapos lamang na season na may 17-43 record. Nag-average ang 25 anyos na Filipino import ng 10.7 points, 3.8 rebounds at 2.4 assists nitong nakarang season. Samantala, nagpaalam na si Kai Soto sa Yokohama B Corsairs pagkatapos ang maigsing paglalaro sa koponan kung saan inilipat siya mula sa Hiroshima Dragonflies. Nag-average ang 7'3" Filipino big man ng 12.8 markers at 6.4 boards sa loob ng 34 na laro sa Yokohama. Hindi pa maliwanag kung saang koponan lilipat si Soto, subalit ayon kay Gilas Pilipinas head coach Tim Cone, kasalukuyang nasa Amerika si Soto at nasa isang NBA camp. Sinabi ni Cone na babalik sa bansa si Soto sa Hunyo 16 o 17 para sumali sa training camp ng Gilas sa Hunyo 21 para sa kanilang preparasyon sa paglalahok nito sa 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament na gaganapin naman mula Hulyo 2 hanggang 7 sa Latvia. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Binuksan ng Kazakhstan at India ang 2024 AVC Challenge Cup for Women ng impresibong panalo sa kani-kanilang katunggali sa Pool B sa larong ginanap sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Madaling dinispatcha ng 31st ranked Kazakhstan ang Singapore sa unang laro
25 to 15, 25 to 9 at 25 to 17 na inabot lamang ng 72 minuto. Nanguna para sa Kazakhstan si Kristina Belova sa nagawa nitong 15 puntos galing sa 8 attacks at 7 service aces, habang nagambag si Sana Anarkulova ng 13 markers. Walang Singaporean ang nakapagtala ng 5 puntos sa kanilang pagkatalo, kung saan sina Yue Tinglao, Yi Tinxiao at Yun Ji-san ay nakagawa lamang ng tig-4 na puntos bawat isa. Susubukan ng Singapore na makakuha ng panalo laban sa defending champion Vietnam sa Huwebes, habang makakalaban naman ng Vietnam ang Kazakhstan sa Biyernes. Sa ikalawang laro, ang 62nd ranked na India naman ay dinomina ang 57th ranked na Iran 25 to 17, 25 to 23 at 25 to 21. Pinangunahan ni Radha Anagha ang India sa nalikom nitong 16 na puntos galing sa 13 attacks at 3 service ace, habang nagambag sina Anusri Kambrath Poyilil at Shaalini Saravanan ng 15 at 12 puntos ayon sa pagkakasunod. Susubukang makuha ng India ang kanilang ikalawang panalo sa Pool A sa Huwebes laban sa Chinese Taipei, habang makakatapat ng Iran ang kaparehong koponan sa Biyernes. Samantala, matutunghayan ang unang laban ng Alas Pilipinas sa Huwebes, kung saan makakatapat nila ang Australia na kasama din sa Pool A. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo, para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista, kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. May nanalo na. Talaga namang panalo itong balitang ito dahil itinanghal bilang Miss Universe Philippines 2024 ang kandidata mula sa Bulacan na si Chelsea Manalo. Naganap ang coronation night nitong Miyerkules, Mayo 22 sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Mismong si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D ang naglagay ng korona kay Chelsea. Pinatunay na dalaga mula sa Bulacan na hindi lang ganda ang meron siya matapos nitong talunin ang 52 pang kandidata ng naturang beauty pageant. Samantala, bukod kay Chelsea na matagumpay na nasungkit ang korona, wagi rin sina Stacey Gabriel ng Cainta sa first runner-up, Maria Atisa Manalo ng Quezon Province para sa second runner-up, Tara Valenciana ng Baguio City sa third place, at si Crystalline McGarry ng Taguig sa fourth place. Samantala, nanalo naman ng special awards ang mga sumusunod. Si Alexi Brooks ng Iloilo bilang Miss Eco International Philippines 2024, si Atisa Manalo ng Quezon Province bilang Miss Cosmo Philippines 2024, Tara Valenciana ng Baguio City bilang Miss Supranational Philippines 2024 at si Cyril Payumo ng Pampanga bilang Miss Charm Philippines 2024. And si Chelsea Manalo nga ang magiging kinatawan ng Pilipinas sa susunod na edisyon ng Miss Universe na gaganapin sa Mexico ngayong taon. Susubukan nitong masungkit at muling maiuwi sa bansa ang Miss Universe crown. Sa ngayon ay 4 na beses nang itinanghal ang pambato ng Pilipinas bilang Miss Universe. At congratulations kay Chelsea Manalo at sa mga nagwagi sa nasabing beauty pageant. Samantala, kaugnay pa rin ng katatapos na Miss Universe Philippines Coronation Night, waging-wagi ang pasabog na performance ng Filipino drag queen
na si Marina Summers para sa Grand Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2024. Bumida itong si Marina sa opening number ng naturang national pageant kung saan nakasama niya ang 53 kandidata mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Para sa dance number ay kinanta nito ang sariling version ng Ama Kabugera ni Maymay Entrada, ang Ama Filipina. Nakasama ni Marina sa nasabing production number ang reigning Miss Universe Philippines 2023 na si Michelle Marquez D. In fairness, talagang pasabog ang production number ng Pinay drag queen na umani ng hiyawan at palakpakan mula sa audience. Pagkatapos magpakilala ng mga kandidata on stage ay pumagit na uli siya at nagpakilala sabay sigaw ng The Philippines. At sa uli natin, chika, for today. Ito, speaking of representation ng Pilipinas, appointed bilang honorary ambassador ng South Korean Tourism ang TV host na si Melay Cantiveros Francisco. Sa kanyang Instagram account ay binahagi ni Melay ang mga photo sa naganap na appointment ceremony kung saan mapapasa sa wall ang bagong tawag sa kanya bilang Philippines New Gen Comedy Queen. Kasama niya sa nasabing appointment ang mister niyang si Jason Francisco, kanyang ina na si Virginia at mga anak na sina Mela at Stella. Ang nasabing appointment ay bahagi ng Family Fun in Korea campaign ng Korea Tourism Organization. Sa kanyang caption ay nagpasalamat ito sa kanyang mga taga-suporta sa kanyang pagkakahirang bilang ambassador ng KTO. And bilang ambassador ng naturang tourism organization ay maipapakita rin ni Melay ang mga tourist sites at mga kaganapan sa South Korea. At inulan naman ng pagbati ang nasabing post mula sa kanyang mga fans at mga kasamahang artista. OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano,
matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.